mga kakabsat, nandito tayo kay Professor Antonio Contreras. Naka-live siya kanina lang, 1 hour ago. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Sa ating lahat, andito naman po. Topic niya dito, usapang alas ng minor. Alas ng minority sa Senado. Ito yung alas ng minority. Tonton Contreras sa isa ng edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at sa mga followers ko dito sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Siyempre kayo naman ay team replay. Pero kahit na-replay kayo pa rin ay laging nag-aabang. Holiday po ngayon, walang pasok ngayon dito sa Pilipinas. Eid al-Adha, last day ng Ramadan. So, wala tayong pasok, kaya siguro nakikita yung nakasando lang ako kung wala ako sa office. Nasa isang magandang lugar ako. Charot. Yan po ay background ko. Yan po ay kinuhanan ko nung nasa Palawan ako. Itong earlier part of the week. Pag-usapan natin, ito nangyari sa Senado na isang hindi natin masasabing kababalaghan. Pero minsan, ito ang masasabing kahit nasa minority ka, meron ka pa ring alas. Pero ilagay muna natin context. Kasi itong si Senator Marcoleta, nung May 11 ay nag-file ng motion na kung pwede ay payagan ang mga senador na wala sa session hall na mag-join at bumoto via remote, via Zoom, via conference call, at ang layunin nito ay para daw magamit ng teknolohiya. Ito ay in-refer sa Committee on Rules. Nirefer ito sa Committee on Rules. At ayon sa rules ng Senado, kapag ang isang bagay ay in-refer sa Committee on Rules, dapat pag-aralan ng Committee on Rules, di ba? Dapat ang Committee on Rules ang titingin muna dito bago ito i-report back sa plenaryo. Ganyan naman po ang rules sa Senado. Ni-refer ito on record. Nagkataon na noong di ba, binakate nila lahat ng posisyon. Ibig sabihin yan, vacated lahat ang chairs ng committees, pati miyembro ng committee. Hindi pa na-reconstitute ang Committee on Rules. So, madaling salita, walang mag-aaral nung panukalang yun. So, ngayon, nung meeting kahapon, in the report, nung nagkaroon ng motion uli si Senator Marcoleta, tinawag siya ng Majority Floor Leader. Kasi ang Committee on Rules, lagi ang chair niya na yung Majority Floor Leader, na ang acting ngayon ay si Joel Villanueva. Ang Rules Committee kasi yan nung nagpo-police yan, nang nagka-traffic ng lahat ng mga usapin. Sa kanila na-refer ang isang bagay at sila nagsasabi kung kanino ilalagay na komite, sino ang mag-address nito, paano to i-address. So ngayon, ang hindi malinaw, when Senator Joel Villanueva was called Senator Marcoleta, ang hindi malinaw, yun ba ay pag-report na niya bilang chair ng Committee on Rules sa resulta ng pag-aaral nila. Kaya tinatawag niya na si Senator Marcoleta to reaffirm the motion. But unfortunately, that cannot happen because the Committee on Rules has not yet been constituted or reconstituted. So walang Committee on Rules. So lumalabas yung motion ni Senator Marcoleta ay bagong motion. Which according again to the Senate rules, kailangan pwede naman na ang change of rules ay pwedeng i-propose sa floor pero you have to wait another day before it is to be decided. Yun ang rule. Kita natin na hindi naaari yung sabihin nila ni report from the filing nung May 11 kasi wala pang ang rules. Ngayon kung ngayon naman pag-uusapan kahapon, hindi pwedeng bukas kahapon pagdesisyonan. 'Di ba? Hindi pwedeng kahapon pagdesisyonan dahil nga ito ay malinaw na ito ay labag sa rule din ng Senado na on the same day na nagpo-propose ka to move to move for a change of rule, pagbubotohan agad. So, malinaw na kung ang gagamitin nila, kasi sinasabi ni Senator Marcoleta na file ko na yun May 11, o nga pero na-refer sa committee, walang committee. So therefore, yung motion niya kahapon is a new motion that requires another day to be discussed. And yet what was being posed by Senator Cayetano was to immediately vote. And this was so ingenious. Kasi alam mo, nagtuturo ako ng parliamentary rules. May motion na pending. Si Senator Marcoleta, may motion to approve. It was not just a motion to consider or to discuss. Wala namang motion to discuss Ang motion ni Senator Marcoleta was to approve the proposal. So therefore, because of that motion, any motion to divide the House, which was Alan Peter Cayetano trying to do, was to approve the proposal of Senator Marcoleta. Ang pinapalabas ngayon ni Senator Cayetano, hindi pa naman aproban yung proposal, ang aprobahan pa lang naman kung pag-uusapan. Ay hindi ganun ang motion ni Senator Marcoleta. Ay hindi ganun.
So these are people are being disingenuous. They are total lying. Diba? Total liars itong mga to. Hindi ba nakakainit ng ulo? Right? So, kasi hindi naman, parang ang pinapalabas ngayon ni Senator, ba't ba nagreklamo ang minority? Hindi pa naman pagbobotohan ang pagbobotohan lang kung pag-uusapan. Pero ang motion ni Marcoleta, hindi yung pag-uusapan. Ang pag-motion niya ay palitan na yung rule. Hindi ba? Oh. I don't know. That's my recollection. Hindi naman nag-move si Marcoleta na pag-usapan. Ang kanyang motion is to reiterate his motion that we should change the rules to allow. Napaka-specific pang anong kanyang merong A, B, doon sa C niya ipapasok as a new item in the rule. Napapayagan ngayon ang mga senador na wala na mag-join ng voting for justifiable reasons. Sa kasalukuyang Senado, ang justifiable reason lang naman kung force majeure o national crisis. Tama. Di ba? Meron mang rule na gano'n na pwede na magkaroon ng session na online kung merong force majeure at saka justifiable reasons. National crisis. So gustong dagdagan. Lumalabas kasi na itong mga to, natumbok nga ni Senator Tulfo ni Rafi, ni Erwin. Kaya nila gusto palitan kasi si Senator Bato de la Rosa, di ba, nagtatago. Tapos ngayon, meron naman ngayong balita natin sa ombudsman, meron daw mandamiento de arresto kay Jingo Estrada tsaka kay Joel Villanueva because of the flood control controversy. Ay di tatlo na sila ngayon na pwedeng hindi maka-attend ng meeting dahil nasa kulungan. Non-bailable ang plunder. Hindi pwedeng i-bail yan. Ibig sabihin niya, nakakulong ka. So paano ka ngayon, sumasasali? Alalahanin natin na sa Senator Laila de Lima, nung siya ay nakakulong, gusto niya sumali sa mga sessions. O kahit sa proceedings lang, ayaw siyang pagbigyan. Hindi siya pinagbigyan. So ngayon, itong mga ito gusto nilang pagbigyan. Bakit kamo? Kasi napaka-thin ng kanilang majority. Dito ngayon lumabas, kahapon. At ako ay talagang, ano ba yung sabi ni Marcoleta kay Risa, pinhagingan. Yan ang hirap sa mga hindi abogado, parang ganoon ang sinabi. Pero dalawa na sila ni Alan Peter Cayetano na bigla na 'di ba? Na dalawa sila ni Alan Peter Cayetano na parang mga abogado pero naisahan, 'di ba? Ano bang nangyari kahapon? Nag-move si Senator Soto ng motion to adjourn kasi wala nang quorum. Kasi di ba nag-walk out yung minority senators. Ito ngayon ang problema ni Senator Cayetano at ng majority. Di ba 24 ang mga senador? Ang majority dyan ay 13. Kasi divided by 2 plus 1. 50% plus 1. 24 divided by 2 is 12 plus 1 is 13. Meron silang 13 members. Kaso wala si Bato de la Rosa. Kahit sila umattend lahat, 12 lang sila. Hindi ba? They are only 12. Ngayon, for a business to proceed, they would need the presence of even if they're perfect attendance, they would need the presence of a minority senator. Kahapon, naisahan sila, di ba nag-walk out na yung mga minority. Andun na iwanan si Senator Soto. Pero dahil wala si Escudero, at wala si Dito Lapid. Wala si Bato. Tama. 11 lang ang nasa majority kahapon. Andun si Soto, di ba? Mang 12 siya. Kaya lang, hindi pa rin 13. So, question ni Soto ngayon ang quorum. At dahil wala ng quorum, walang choice si Legarda kundi i-adjourn ang meeting. Now, itong si Marcoleta na nagngangawa na siya daw ay abogado, hindi alam ang rule. Kasi sabi niya, once a quorum is established, it could not be questioned. Parang, teka muna, saan galing itong mamang ito? Alam ba nito ang rule? In any parliamentary rule, when you apply it, it's a quorum is assumed once established until it is questioned. Ngayon, kunyari nagsimula ang meeting, may quorum. Kasi hindi naman makapagsimula pag walang quorum. So tinawag, tapos unti-unting wala yung mga tao, nag-uwian. Di ba? Any member can question the quorum at pag nagbilangan, wala ng quorum, wala ng choice kundi mag-adjourn. That's the rule. In fact, kahit pa walang nag-question, during the meeting, kapag nag-continue on record na wala ng quorum, nag-alisa na at nagbotohan na walang quorum, at later on, immediately ma-question yung desisyon na yun, pwede yung palitan, pwede yung i-void. Kasi nag-meeting, nag-desisyon na wala ng quorum. Ito ngayon ang alas ng minorya. Because the minority, they may have 11, but they have the procedural weapon. They can either refuse to attend and boycott the Senate,
O, so paano ngayon makakapag-call ng quorum? 12. Di ba? Wala. Okay? May bargaining power na ngayon. Or kaya mag-walk out na lang sila pag nakita nila may absent na isa o dalawa sa majority at lagi naman may absent yan sa mga yan, they can always walk out. And then mag-iwan ng isa, they question the quorum. Mag-iwan lang lagi minority floor leader kasi kahit na ando ng minority floor leader, kahit perfect attendance nila, kung may absent, di 12, di ba? Ngayon kung perfect ang attendance nila, pwedeng magsialisa na lang lahat and they can question the decision after. Or worse, they can just refuse to attend. Adi walang meeting. Ngayon, ang sabi ng iba, paano yun? Baka ito naman gagawin nilang weapon para ma-derail ang impeachment. O pwede. Pero kahit na ma-derail yung impeachment, hindi naman nila ma-acquit si Sara Duterte dahil majority, walang quorum. Paano makakapag-hold ng sesyon ang impeachment court kung walang quorum? So mananatiling albatros sa ulo ni Sara Duterte yung impeachment na yan. Hanggang sa makabuo ng quorum. Di ba? So, meron ng leverage ngayon ang minority. The minority has leverage. Ang tawag dyan ay de facto filibuster kasi sa Amerika sa Senado, isa lang mag-object na senador o kung hindi sila makarating ng supermajority na 60, hindi pwedeng sumugo, hindi pwedeng mag-proceed ang diskusyon. The Senate is really in a mess right now. And with all the antics of some of the senators in the majority, it is a shame. Parang dapat i-abolish na nga yan. Dati ayokong i-abolish yan. Parang gusto ko na with all these kinds. Lahat sila doon, ispalinghado. Sino ba ang miyembro ng majority na walang issue? Lahat sila may issue. Diba? Aba, hindi na natin isa-isahin. Si Robin Padilla ngayon, merong issue ng bago. Papakasuhan siya for obstruction of justice. Diba? Ngayon, It's a crime. kinasuhan siya ngayon. Disqualify him from holding office. Si Bato de la Rosa nagtatago. Si Jingo Estrada, ito, may mandamihan doon na aresto na within the days daw. Si Joel Villanueva, ganun din. Si Jesus Cordero, mayroong issue. Di ba? Tapos, ang magkapatid na Villar, inimbestigahan sa insider trading. Di ba? Si Marcoleta, eto, mayroong plunder case at bribery case. Di ba? Parang ang wala na lang yata ang issue sa kanila ay si Loren Legarda, bagamat ang issue naman niya yung anak niya. Di ba? At saka si Alan, yung magkapatid na Alan at Pia. Hindi ba? Wala silang kaso ngayon. At saka si Aimee, walang kaso. So, ito yung malinaw sa nangyayari sa Senado. Naisahan sila ng minority. Naisahan sila ng mga hindi abogado. Naisahan sila ng mga hindi abogado. Sapagkat si Senator Lacson, hindi naman lawyer. Si Senator Soto, hindi naman lawyer. Si Senator Mix, hindi naman lawyer. Si Senator Riza, hindi naman lawyer. Si Lapid, hindi naman lawyer. Si Jerry Ejercito, hindi lawyer. Ang lawyer lang doon ay si Kiko Pangilinan. Di ba? Si Bam Aquino, hindi naman abogado. Di ba? Ang magkapatid na Tulfo, hindi naman abogado. Naisahan sila naman hindi lawyer. Samdamakmakan lawyer doon sa majority. Andun si Alan Peter, andun si Marcoleta. Di ba? But, dalawa lang, hindi naman sila makmak. Dalawa lang yata sila. Si Pia Cayetano, si Alan Peter, si Marcoleta, abogado yun. Di ba? Si Jesus Cordero, lawyer ba si Cheese? Yata. So, this is something that is really funny. Yung internet connection ko daw unstable, so tatapusin ko na ito. Sige na. Kita-kita na lang tayo sa Biyernes ulit. Sana napagturok sa iyong kaisipan, naplos ko yung mga puso at napabagong pananaw sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanila sa Teach Mind, Touch Heart, and Transform Lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa kanya, you serve the people. Pagsilbihan ang bayan ng matapat. Huwag gayahin itong mga senador na ito.